Magandang umaga mga kapatid at mga bisita namin. Tayo po ay dumako sa panalangin para sa ah, paghiling ng tulong ng Panginoon. Dakilang Diyos, napakaakma ng aming inawit bago ang aming pangangaral na tunay nga na kakaiba ang pagkilos nyo. At ito ay misteryoso sapagkat hindi dahil ikaw ay illogical or something, but because of our finite minds, we cannot comprehend your dealings. Lalo na sa amin ng mga anak ninyo, na lahat ng dealings nyo sa amin, whether on our estimation it is bad or good, but it all boils down to the goodness that you want us to experience. Kaya Lord, tulungan mo kami na mas makita ito sa aming pangangaral ngayon o pakikinig ng salita. We pray that you give us the wisdom to embrace your word, to appreciate it, at nawa maging relevant ito sa amin sa lahat ng aming mga mga buhay. We are so grateful na dinala mo kami dito. Maybe marami sa amin ang may mga pinagdaanan ng mga struggle sa buhay at mga kasalanan na pinaglabanan this week. But salamat sa biyaya ninyo ng perseverance. Nakarating kami sa dakong ito para muli kami ay sumamba sa inyo. And help us, Lord, to be recharged by your word so that we could persevere more hanggang sa dumating ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, our message today, I entitled this, The Paradox of God's Dealing. Well, alam natin yung paradox, this is seemingly contradictory. Sa ating estimation, tila may pagkukontra, but this is in contrast doon sa word na contradictory. Kasi hindi talaga contradictory, it just seems like contradictory, pero it is because hindi ibig sabihin na may contradiction sa Diyos, but it is because of the limitation ng ating understanding. That's why yung logic ng tao ay hindi makasabay doon sa logic ng pinakamataas na being na nabubuhay sa buong daigdig. At yun ay ang Diyos. Pero pag nakita natin yung paradox na ito, in the glimpse na sa lente ng salita ng Diyos, makita natin how amazing this God is on His dealing sa atin. At yun nawa yung ating makita dito na karapat dapat naluwalhatiin ang Diyos sapagkat ang kanyang wisdom ay napakadakila and yet beneficial sa atin yung mga dealings niya na yon. So tayo po ay dumako sa ating text sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. Or verses 1 to 10 rather, I'm sorry. Verses 1 to 10. I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up in the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know, and God knows. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man I will boast, but on my own behalf, I will not boast except on my weaknesses. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me.
But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weakness, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Well, ang 2 Corinthians ay isa sa mga pinaka-heartwarming at pinaka-personal na letters na isinulat ni Pablo. This is the voice of a wounded shepherd na dinedepensahan yung kanyang sarili, ang kanyang pagiging apostol, ang kanyang ministry, and even the gospel itself. Ang totoo ay pang-apat niya ng sulat ito ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil we read from 1 Corinthians 5:9 na merong first letter na ngayon ay wala na. Sinabi niya, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. So, 1 Corinthians pa lang ng ating Bible ay sinabi niya, I wrote to you before. So, meron nang nauna at we don't have that. Hindi siya na-preserve by the providence of God at sa kalooban ng Panginoon, hindi siya para sa atin, it just for them. It ministered to them, I suppose, but on our part, mas sapat na itong dalawang sulat na ito na naibigay sa atin. And then the second letter, which is our 1 Corinthians, this is written to address divisions, immorality, and doctrinal confusion. So maraming mga inaayos si Pablo doon at ang kanyang pag-aayos is sinisiwalat niya ano yung mali, sinasagot niya yung mga tanong nila, pero lagi niyang kinokonekta ito kay Kristo. And then, meron din tayong nabasa doon sa 2 Corinthians na book na ito, doon sa 2 Corinthians chapter 7 verses yung meron dito na sa chapter 2 verse 4 may binanggit siya na out of much affliction and anguish of our heart and with many tears. So meron daw siyang sinulat na severe, tinatawag na severe letter, at yun yung pangatlong sulat niya before the 2 Corinthians that we have now. So may severe letter, again, it was lost. At purihin ng Panginoon, hindi na natin nabasa ito kasi very sharp, kung sharper ang mga salita niya doon sa first at saka doon sa unang bahagi ng 2 Corinthians, sa pangalawang bahagi ng 2 Corinthians, mas severe ang letter na ito. It was written with much affliction and anguish of heart and with many tears. Pero meron din na pang-apat, which is our 2 Corinthians. This was written after Titus brought news that many had repented. Pagkabigay after nang ma-receive nila yung severe letter na yon, napakarami nung mga mananampalataya sa Corinth ang nagrepent. Makikita natin yan dun sa verse 7, chapter 7, verses 6 to 16. Sa ating binasa, kaya makita natin yung kumbaga yung division ng 2 Corinthians, yung verses 1 to 9, this is a very heartwarming. Paul expresses yung comfort, yung joy, yung reconciliation. Kasi nagpapasalamat siya sa Panginoon for the Corinthians' repentance at reaffirm nila yung kanilang pag-ibig kay Pablo. And then Paul is also affirming his love to them. Kasi nga ang daming nagrepent at nagbalik loob sa Panginoon. Kaya nga yung first 9 chapters ng 2 Corinthians, it is addressed to those repentant believers. And then yung chapters 10 to 13, this is the very sharp na mga pananalita. Makita natin, very sharp yung mga pananalita ni Pablo dito. Here, Paul defends his apostolic authority against those so-called super apostles. Kasi yung mga hindi nagrepent, they were being persuaded by these
super apostles. These were false teachers who boasted in eloquence, yung kanilang credentials, at yung outward power, at yung ina-undermine nila yung ministry ni Paul. At ito yung katotohanan. Kumpara sa mga super apostles na ito, mukha talagang weak si Pablo. Yung speech niya ay hindi impressive. Hindi siya gumagamit ng mga lofty speech, yung mga pang-rhetorical na mga nauuso nung mga panahon na yon. Hindi impressive, just bare kung ano yung salita ng Panginoon, yun lang. At wala siya siguro mga illustrations na marami. At hindi siya impressive yung kanyang pagsasalita kumpara dito sa mga super apostles na ito. At yung kanyang katawan, mahina, it is frail, puno ng mga pasakit at mga sakit. It is because of the persecutions na naranasan niya during the ministry na meron siya sa kanyang missionary journeys. At yung buhay niya, it is full of suffering. Full of suffering. Kinakailangan niya mag-tent making, kumita ng pera para masustain yung ministry and even to support Titus, Timothy, and all those brethren na nagmi-ministry kasama niya. Well, at ginagamit ng mga super apostles na ito, yung mga kahinaan ni Pablo na yon para sabihin, this one cannot be the disciple of the Lord Jesus Christ. Kasi hindi ganito ang pagpapalain ng Diyos na gagawing apostol. Hindi ganito. So, dinidiscredit ng mga super apostles na ito yung kanyang pagiging apostol just on observing yung mga ganong mga nakikita nila kay Paul. Alam niyo, kung tayo siguro si Pablo, yung instinct natin ay magsasabi na labanan ng mga super apostles na ito ng payabangan. Fire with fire. Siguradong papatahimikin natin sila sa pamamagitan ng pagmamalaki din sa ating mga na-accomplish, sa ating mga experiences. We would pick yung mga high na mga nangyari natin sa ating mga buhay na kung saan people have congratulated us or inappreciate tayo. We would highlight those things and we would hide yung ating mga weaknesses. Kung tayo, si Pablo, ganon, marahil ang ginawa niya. Magmamalaki tayo. At pwedeng gawin yun ni Pablo. Sa katunayan, sa ating binasa, ay kinuwento niya na may isang lalaki siyang nakilala na dinala sa third heaven. Sinabi, doon mismo sa paraiso, sa lugar kung nasaan ang Diyos, at narinig niya ang mga bagay na hindi pwedeng sabihin ng sino man. Kumbaga, walang ibang magre-reveal nun na propeta. Ang dami niyang naintindihan at nakita nung napunta siya doon sa langit. Ang totoo ay Paul is speaking of himself. So kung may rason para magmalaki, yun ay si Pablo. But here is where the gospel turns human logic upside down. Instead of boasting, Paul humbles himself. Instead of silencing his opponents with visions, God allows a thorn in the flesh to pierce him. Satan meant it to torment, but God meant it for grace, for good, and for the benefit of Paul. The very thing that seemed to weaken Paul became the very thing that revealed God's power in him. Hindi malinaw kung ano yung thorn in the flesh na yon. Maraming nagsasabi, this is spiritual thorn, spiritual hindrance, o kaya physical by the word flesh, thorn in the flesh, this is physical, at probably ganun nga. Pero mukhang sinadya ni Pablo na gawing vague ito kasi hindi yun ang importante. Just, we can say na nagkaroon ng affliction si Paul, whatever it is. General, we can apply this sa anumang affliction na pwede nating maranasan. And Paul deliberately did that. Hindi niya sinabi kung ano yon kasi ang pinakamahalaga, ang mahalaga ay yung purpose ng problemang yon. And that is to humble Paul and to display God's grace in weakness. And that is the paradox we will explore today. That in God's dealings with His people, hardships benefits us.
Grace does not always end our pains, but it sustains us through it. Kumbaga, sa human logic, di ba, pagka binigay yung biyaya ng Diyos, dapat maluwag. Dapat walang problema. Pero sa dealings ng Panginoon, hindi niya tinatanggal agad yung problema. There are a lot of times na nagpe-pray tayo pero hindi niya tatanggalin yung problema, pero nandoon yung biyaya niya to sustain us. That's the paradox. That's one of the paradox. And our weaknesses becomes the very stage where Christ's power is displayed. Eh di ba pagka sinabi mo, the power of Christ rests upon me, dapat super, ka na? Dapat makapangyarihan ka na. Pwede ka nang mag-perform ng mga miracles. Pero alam nyo ba, hindi bumangko ang mga apostles, ang mga alagad ni Kristo doon sa mga performance ng mga miracles. Hindi sila bumangko doon. Sapagkat hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay display yung message. Ipakita si Jesucristo. And Paul here, sinasabi niya, mas na-display ang power ni Christ during my weakness. Kaya, and here is the lesson Paul learned, and the lesson we must learn. Hardship is not the absence of God's favor, but the evidence of His persevering grace. Hardships is not the absence of God's favor, but the evidence of His persevering grace. Sa mga mananampalataya, ang paghihirap ay hindi ebidensya na wala ang Diyos. Sa halip, ito ay patunay ng kanyang biyaya ng pagpapanatili. Ginagamit ng Panginoon sa kanyang kagustuhang i-preserve ang kanyang mga tao. Ginagamit niya ang mga evil ng mundong ito. Ginagamit niya yung mga, God is not the author of evil, and Satan wants really na pahirapan tayo, but in the power and the wisdom of God, inaalaw niya na si Satan kumilos sa atin, pero ang very purpose ni Satan is to destroy us, pero ang purpose pala ng Diyos, at ito yung mapangyayari, this is to benefit us. This is for our good. Kaya hindi ibig sabihin na nakakaranas tayo ng problema at mga pagsubok ngayon, iniiwanan na tayo ng Panginoon na parang hindi siya sumasagot sa ating mga panalangin. Sa halip, ito ay patunay ng kanyang biyaya ng pagpapanatili. Kailangan mo yung affliction on that moment, just like Paul needed it on that moment. Sa human estimation, yung hardship ay inaakala nating pipigil sa atin para maging ineffective sa gawain ng Panginoon. Di ba? Iniisip natin, because of this illness na meron ako, ang hirap maglingkod para sa Diyos. Kasi iniisip natin na mas malaya tayong makakakilos para sa Panginoon pag wala tayong mga pagsubok sa buhay. Pero ang totoo, pag binigay na sa atin lahat ng laxity ng buhay, we would never be effective sa ating mga ministry. Kasi may prone tayo magmayabang. Prone tayo hindi dumepende sa Diyos. But because of those afflictions na meron tayo, we go back to Christ, and we stop on the real power that really is an effective power, an effectual power, and that is the power of Christ. Pero ang totoo ay yun pala yung inaakala nating hindrance ay siya mismong paraan ng Diyos para manatili tayong effective. Kasi katulad nating lahat, kung wala yung thorn in the flesh, ay makikipagsagutan si Pablo sa mga bumabati ko sa kanya at ipagtatanggol niya ang kanyang sarili, and he would play their game. Sasabayan niya at yung tugtog nitong mga tao na ito. Makikipagpataasan na siya ng ego, kumbaga sa salitang Pilipino, makikipagtaasan ng ihi, ayabangan na. At dahil doon, masisira yung kanyang ministry dahil sa pride, sa anger at self-promotion. At worst, masishift yung spotlight na imbes na si Kristo ang makita, ay makikita ng mga tao yung kagalingan niya. Pero salamat na lamang at hinayaan ng Diyos yung thorn in the flesh para maging
bakod sa puso ni Pablo para hindi siya mahulog sa kasalanan. Guardrails ito. Itong thorn in the flesh na ito. Para hindi mahulog at magbulu-bulusok si Pablo sa pagkakasala. So yung hardship sa buhay ay hindi nangangahulugan ng pag-iwan ng Diyos sa mananampalataya. Kung ito mismo ang patunay ng presensya ng Diyos, kung ito yung presensya ng mismo yung patunay ng presensya ng Diyos na pine-preserve yung ating integrity at ganun din para yung ating ministry ay maging Christ-centered. So by God's logic, what looks like a setback is actually His strategy of preservation. Kaya minsan yung problemang pinapanalangin natin na tanggalin ng Diyos ay siya mismong nagkikip sa atin mula sa pagkahulog sa kasalanan. Kung wala ang mga pagsubok na ito, maaaring magmayabang tayo at umasa na lamang sa ating mga sarili. Pero dahil sa hardships ng buhay, we are driven to go back once again and again to Christ. Yes, ang problema natin ay tila tanagkala na gumagapos sa atin. On our estimation, parang pinipigil tayo nito. Ngunit ang totoo pala, ito ay guardrails na pumipigil sa atin na bumulusok sa kasalanan at self-destruction. Akala natin sa kamay natin nakatali itong tanikala ng thorn in the flesh. Pero actually sa bewang pala natin nakatali ito, parang safety harness na hindi tayo hayaan ng Diyos na pag nakabitaw tayo, mahuhulog tayo at mamamatay tayo. This is, ganun pala ang design ng Diyos dito sa mga pagsubok na ito. So, what are the two paradox that we can see in Paul's experience of affliction? Dalawang bagay ang makikita natin. Grace in the midst of trial, not as an escape from it. And number two, strength displayed in weakness, not apart from it. Tingnan natin yung una. Grace in the midst of trial, not as an escape from it. So Paul prayed 3 times doon sa ating text sa verses 8 to 9. Yung verses 8 to 9. Three times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Well, Paul prayed 3 times for the thorn to be taken away, but God's answer was not escape. It was endurance. Ang answer ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Because I want you to endure. Yung pagpipray ni Pablo doon ng 3 times na matanggal yung kanyang thorn in the flesh, pagpapakita ito ng maraming katotohanan na pwede nating matutunan dito. Pinapakita rito yung humanity ni Paul, that even he, the great apostle, he longed for a relief. And this is natural and not sinful, that is, yung i-desire yung relief. At hindi po ako nagtuturo dito na i-romanticize natin yung mga paghihirap natin, yung mga sakit. Those things are evil in themselves kasi yun ay bunga pa rin ng kasalanan. So, hindi natin to blindly niyayakap. At ganun, hindi masama na mag-desire tayo mawala yung mga ganung mga bagay. Sabi nga ni Calvin, there's nothing improper in praying for deliverance from evils, provided we submit to God's will. At gusto kong pansinin natin dito, tinawag ni Pablo yung thorn na messenger of Satan. So it means, it is an evil affliction. Yung mga sakit, yung kahirapan, itong mga bagay na ito, resulta pa rin ng kasalanan. That's why those are evil of this world. Originally, wala yung mga sakit. Originally, wala yung mga ganong hindrance. Dapat ay patuloy at malaya tayo na nakakapaglingkod, nabubuhay sa mundong ito nang walang hindrance. But because sin entered the world, because of yung kagagawan natin, nagkaroon tayo ng mga ganitong mga problema. Samot-saring problema na sabi sa Bible, tumuhog sa ating lahat. At bilang mga anak ng Diyos,
ay hindi natin itinuturing na mabuti yung evil. Never natin ituturing na yung evil ay mabuti. At hindi rin tama na possibly na i-embrace natin yung mga sakit, yung mga ganong mga bagay. Kaya naman makikita natin dito yung Christian prudence pagdating sa affliction. Pagdating sa affliction, hindi agad-agad nating niyayakap. When affliction comes, we pray for deliverance like what Paul did here. We pray for deliverance. Ito yung mas akman dapat nating gawin. Because we know na hindi tama na may sakit tayo, hindi tama na meron tayo mga problema. We pray like what Paul did. Tanggalin ito ng Diyos. Then we act wisely para alisin yung mga avoidable evils. Kung kaya naman ng ating capacity at may mga paraan naman, we act para matanggal ito. Hindi natin deliberately hinahanap yung mga problema. Kasi inisip natin, yung problema na yun, siguro magpapalago sa akin yun. Kunin ko kaya yung problema na yun. Hindi ganon. Kung kaya naman nating i-avoid yung evil na yun, takasan at alisin natin yun sa ating buhay. So, kaya nga we seek healing. We seek yung mga medical professionals. Pumupunta tayo sa mga emergency hospitals para maagaran na matanggal at ma-alleviate yung nararamdamang emergency sa ating mga buhay o sa ating katawan. And then we pursue justice. And then we prevent harm. Kaya yun yung Christian prudence. Hindi agad-agad na niyayakap yung mga ganong bagay. Pero ito ang mangyayari. When God chooses not to remove the trial or any predicament na meron tayo, the wisest thing to do is to submit humbly, trusting in His grace to sustain us. Yun ang Christian prudence. Kung after all ng pagpe-pray mo, hindi tinatanggal ng Panginoon, what should you do? You submit to God humbly, yung kanyang wisdom. Tingnan natin na ito yung kailangan natin at this moment. At yan ang makikita natin dito. Imbes na sagutin ng Diyos yung prayer ni Pablo, hindi ito tinanggal. Kasi at this moment, ito yung kailangan ni Pablo. At sa ganitong pagkakataon, hindi natin tinatanggap yung trials bilang mabuti. Sa halip, niyayakap natin ay yung good purposes ng Diyos in allowing that trial. What we embrace is not that hindi lamang yung persecution, hindi lamang yung trial, kundi kung ano yung good purpose ng Diyos na ilalabas niya dito. Bakit niya ito inaalaw sa akin? Yan ang niyayakap natin. Yes, my good purposes ng Diyos in allowing hardships in our lives. Alam niyo, ang ganda ng pinakikita nito sa atin. When God allows hardships in our lives, it is never for our harm, but for our good. And for us to receive the good result of these unavoidable afflictions, He gives us grace to sustain along that affliction. Diba? May good na gustong ipakita ang Diyos sa atin na ilalabas doon. And this good is incomparable kung hindi niya binigay doon sa mga bagay na wala tayong affliction. Hindi pwedeng ikumpara yung gagawin ng Diyos na pagpapalad doon sa affliction na yon at i-compare mo doon sa mga buhay mo na wala kang mga problema. You would never exchange that with those affluent na yugto ng buhay mo. There are good things na gusto ng Diyos na ibigay sa atin. And for us to receive that, binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya. So, at dahil sa sustaining grace ng Diyos, ito yung maganda, yung affliction ay nagiging tool of preservation instead of destruction. Imbes na ma-destruct tayo ng mga afflictions na yon, dahil nandoon yung presensya ng sustaining grace, yung sufficient na sustaining grace ng Diyos, nagiging pagpapala sa atin at nagiging tool para ma-preserve tayo nung affliction na yon. So that's the point. Because God's grace sustains us, affliction becomes a tool of preservation, not destruction.
Dahil ang biyaya ng Diyos ay siyang sumusuporta sa atin, ang kapighatian ay nagiging kasangkapan para mapanatili tayo hindi tayo bumagsak. Dito natin ma-appreciate yung biyaya ng Diyos. Alam niyo, kung wala yung mga afflictions, kung wala yung biyaya ng Diyos, yung mga afflictions maaaring dumurog sa atin. It would go down, it would cause us to go down to the pit. Masisira ang ating testimony at mahuhulog tayo sa tukso at mawawala tayo sa ministry. Kung hayaan lang ng Diyos na gawin natin yung mabuhay tayo ayon sa ating kalooban at hindi tayo bibigyan ng biyaya, ng affliction ng Diyos, those afflictions would harm us definitely. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, affliction humbles us and preserves our faith. So kailangan pala natin yung sustaining grace ng Diyos para mangyari yung sinasabi sa Romans 8:28. Ano ba yung sinasabi sa Romans 8:28? And we know that for those who love God, sa ating mga mananampalataya, all things are working together for good. So sa good providence ng Diyos, lahat ng bagay, good or bad, ay sama-samang gumagawa para sa kabutihan ng mga anak ng Diyos. At mahalaga yung grace ng Diyos para matanggap natin yung mga good stuff na yon, mga blessings na yon. Sabi sa 1 Peter 1:6 and 7, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perisheth, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Isn't it amazing na ang dahilan pala bakit tayo dumadaan sa mga various trials ng ating buhay is for us to glory with Christ at the end. Yung bang hindi ka mapapahiya talaga pag humarap ka kay Kristo dahil pagdating ng panahon, Christ will be glorified and we will be as much as proud. Hindi sa ating mga sarili, but we are proud on the grace that we receive. And we are glorifying God. Hindi lang tayo yung ina-appreciate lang yung glory ng Panginoon na parang spectator, meron tayong bahagi doon sa pag-glorify na yon. Nagdaan ako sa maraming hirap, pero napagdaanan ko yon nang hindi ako bumibigay. Blessed be the God who made me like this, who gave me and sustained me, and gave me power para masustain ako. Yes, masakit yung mga afflictions. Di ba? Mahirap ma-hospital. And then, nakakakaba din yung mga emergency situations. Dito, lumalabas yung mga frustrations natin. Sa mga emergency situations, dito tayo nagtatanong, Lord, bakit? Meron ba akong nagawa na dapat ganito yung tanggapin ko? Bakit yung iba, compare sa iba na mga walang Diyos, masasaya sila at walang problema, bakit nagkakaganito ako ngayon? And then nakakapag-alala din para sa magulang pag may sakit yung mga batang anak. Hindi kasi nila maintindihan na yung hindi masarap na gamot, ito yung kailangan nila. Kaya napakahirap. Pero dahil sufficient ang biyaya ng Diyos, nagagawa nating manatili sa pananampalataya. At pagkatapos ng affliction, mapapatunayan natin na hindi ito random cruelty sa halip. Ito ay isang purposeful preservation. Alam niyo, yung isang puno ng ubas, pag hinayaan lang itong tumubo, walang vine dresser, magiging wild ito. At ang mangyayari is, mas madami yung dahon kaysa sa bunga. Minsan, hindi pa magbubunga. Pero yung puno ng ubas na inaalagaan ng vine dresser, yung vine dresser pinuputol yung mga extra branches. And this is a painful pruning para sa vine.
Maaring para sa vine, ito ay kawalan, yung mga nalalaglag na mga branches niya. Pero yung pruning ay hindi para sirain ito. Ito ay preservation para masiguradong magbunga ito ng marami. Pero alam niyo yung ginagawa ng vine dresser? Habang pinuputol niya ito, patuloy niyang binibigyan ito ng sustenance ng mga pataba, kinukultivate yung lupa at saka dinidiligan. Ganon yung biyaya ng Diyos. During those times na pinuprune tayo ng Diyos, hindi niya tayo hinahayaang magdusa, masaktan lang. Pinoprovide niya yung pangangailangan natin para masustain tayo. Para mabigyan tayo ng ganong para matanggap natin yung mga good stuff na gustong ibigay niya sa atin. Lahat tayo ay dadaan sa painful pruning na ito, pero wag tayong mag-alala, sapat ang biyaya ng Diyos para panatilihin tayo. So, bilang hamon sa atin, show your confidence in God's goodness during afflictions by praying that His grace could sustain you through it. Hindi agad yung prayer, Lord, or hindi lamang yung prayer is, Lord, tanggalin mo ito. Nandun yun. We pray for that. Pero, at the end of the day, kapag hindi tinanggal ng Panginoon yun, pakita natin yung ating confidence na mabuti ang Diyos by praying, Lord, give me yung sustaining grace ninyo. Hindi mo man tanggalin ito, that's fine with me. Basta i-cultivate mo lang yung soil. Basta ibigay mo lang yung nutrients na kailangan ko para magpatuloy ako. You give me your grace. Huwag mong hayaan na yung problema mo ay magtulak sa'yo ng kawalang pag-asa or ng bitterness. Sa halip, ay hayaan mong itulak ka ng problema na lumuhod at manalangin sa Diyos. Hilingin mo yung sustaining grace ng Diyos dahil tuwing mananalangin ka ng biyaya ng Diyos, pinapahayag mo sa mga nakapaligid sa iyo at maging sa puso mo, sinasabi mo, mabuti ang Diyos kahit mahirap ang buhay. Ipinapahayag mo ang biyaya ng Diyos ay mas malakas kaysa sa iyong kahinaan. At yung kalooban niya ay mas marunong kaysa sa ating mga pagpaplano. Kaya kung ang thorn ay manatili, huwag sanang ang palaging laman ng iyong panalangin, Lord, take this away. Sana ay ganito din, Lord, give me grace to endure it. Yan ang marka ng confidence sa goodness ng Diyos. Hindi yung pipilitin mo, Lord, bakit ba? Ayaw mong tanggalin ito. And then, doon ka na maghihina yung pananampalataya mo. Doon na rin, babawasan mo na yung ministry at sasabihin mo, maiintindihan naman ako ng iglesia kasi nagdaraan ako sa ganitong pagsubok ng buhay. Okay lang, pabayaan ko muna to for a time. Hindi ganon ang may confidence sa goodness ng Diyos. He would fight doon sa mga bagay na ibinigay, nakalatag sa kanyang table, kahit na may hindrance. Pero mananalangin siya, Lord, isustain mo ako. So pag dumaraan pala tayo sa pagsubok ng buhay, wag natin itong i-interpret na patunay ito ng displeasure ng Diyos sa atin. Dahil hindi siya madidisplease sa mananampalataya dahil ang nakatingin siya doon sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Hindi siya madidisplease to the point na parurusahan kanya at dadaling kanya sa kapahamakan. He may yung paluin niya tayo, He may discipline us, but even that discipline is not a displeasure. This is yung pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo. He wants you to go back and He opens wide yung kanyang arms pag bumabalik ka para tanggapin kang muli. Sa halip ay tingnan natin ito bilang pagkakataon para ma-experience yung sustaining grace ng Diyos. Kasi yung Diyos na nagpahintulot ng thorn ay siya ding Diyos na nagsusupply ng kanyang biyaya. So magtitiwala ka ba sa kabutihan ng Diyos kahit na mananatili yung affliction? Sasandal ka ba sa biyaya ng Diyos imbes sa sarili mong lakas? Sasabihin mo, sige Panginoon, mukhang nilalagay mo na sa akin yung bola, gagawin ko ito, susolusyonan ko na ito.
Ganun ba yung gagawin natin? Kahit hindi na tayo manalangin, hindi na tayo humingi ng wisdom sa Diyos, hindi na tayo mag-seek ng godly counsel sa mga kaibigan natin. Total, lahat naman ng mga nangyayari against sa plano ko, sige, gagawin ko na lang yung gusto ko. Magre-rebelde, yung way natin parang may act ng rebellion. Lord, babawasan ko na yung pananalangin ko, total, di ka naman at least hindi mo inuusal or hindi mo sinasabi yung ganong mga saloobin mo. Pero by the way you act, unti-unti ka nang bumibitaw doon sa yung subjection sa kalooban ng Panginoon just because hindi sumasagot ang Diyos. Sumandal sana tayo lagi sa biyaya ng Diyos imbes na sa sarili natin, even when it seems na hindi sumasagot ang Diyos according sa mga prayers natin. Huwag niyong sayangin yung afflictions mo para sa na ikaw ay magrereklamo. Huwag mong sayangin yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Itatapon mo lang ba yan sa pagrereklamo sa Diyos? Alam niyo kasi pag sinustain ka ng biyaya, hindi ka igugupo ng affliction, mas lalo ka nitong ipe-preserve. Alam niyo, sobra ding naiintindihan tayo ni Kristo sa ating mga kapighatian, sapagkat siya rin ay nakaranas ng matinding pagsubok. Siya ay nagdusa sa krus dahil inako niya ang ating mga sala. Sa sobrang tindi ng pagdurusa, nung gabi pa lamang ay natatanggapin niya yung gabi pa lamang ito mangyari, nagpunta siya sa Getsemani para manalangin sa Diyos. Sa sobrang agony ng kanyang kaisipan tungkol sa mangyayari sa kanya, na yung puot ng Diyos ay tatanggapin niya, yung kanyang pawis ay tila naging dugo. That's how yung kanyang agony. Doon 3 beses din siyang nanalangin na kung maaari ay hindi niya ito danasin. Lord, if it is possible, let this cup, the cup of the wrath of God, pass from me. Pero kasama ng prayer niya na yon ay yung kanyang submission. Kaduktong ng prayer niya, not my will, but your will be done. At nangyari nga ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pinakinggan ng Diyos yung prayer na lampasan, na hindi niya tanggapin yung puot na yon. Nagdusa si Jesus sa krus. Tinanggap niya ang kaparusahan ng kasalanan ng tao. Kaya naiintindihan niya yung ating mga pagdurusa dahil siya man ay nagdusa at hindi kayang i-compare yung pagdurusa niya doon sa nararanasan mo ngayon. Pero naiintindihan niya yan. Pero alam niyo ang malaking kaibahan ng kanyang pagdurusa sa ating kapigatian? Sa sandaling nakabayubay si Kristo, hindi niya naranasan yung sustaining grace na nararanasan natin kapag may affliction tayo. Hindi niya naranasan yung sustaining grace na available sa atin ngayon kapag dumaranas tayo sa kapigatian. Walang sustaining grace na sa kanya. Na tumulong sa kanya. Sa halip, binata niya yung buong buo. Ang hindi masusukat na pagbuhos ng puot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. And this is the truth. This is precisely why sustaining grace is available to us, because it was withheld from Him. Alam mo, kaya nakakaya mo yung mga pagsubok ng buhay na ito. Kaya nagiging available yung mga biyaya ng Diyos sa'yo para i-sustain ka. It is because nung si Kristo nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, itinuloy ng Diyos yung puot. Ibinuhos lahat sa Kanya. This sustaining grace was withheld from Him para maligtas ka ngayon at para yung na-withheld sa Kanyang sustaining grace malayang dumaloy sa atin during our afflictions. Christ bore the wrath without relief so that we would never face wrath, only refining trials. Isn't it God that amazing?
You want to receive that sustaining grace para sa mga bisita namin dito? You want to have that very loving God na nagawang ibigay yung kanyang bugtong na anak para lang mabigyan ka ng sustaining grace pag kailangan mo? You can have Him if you would know Him through His Son. Magtiwala ka kay Jesus na yung ginawa niya sa krus ang tanging paraan para ikaw ay maligtas mula sa puot na daranasin mo sa impyerno. All of us are supposed to be going there. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat kay Kristo na matay siya sa krus ng Kalbaryo. At kung ikay magtitiwala sa Kanya, you would not suffer that loss sa impyerno. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakasama mo si Kristo pang walang hanggan. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan at yakapin mo si Kristo sa pananampalataya. Pangalawa, strength displayed in weakness, not apart from it. Doon sa pang-apat na bahagi ng verse 9 hanggang verse 10. Ang sabi dito, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. So, Paul now is resolved to boast. Okay, sige. Magmamayabang na nga ako. Yan ang gusto nyo? Magmayabang ako? Sige, magmamayabang ako. But not in the high revelation that he had. He would boast on his weaknesses. Napaka-paradoxical nito kasi ang human logic, tinitingnan natin yung weaknesses as disqualification of our honor. Walang anumang honor sa weakness. Mas pagmamalaki natin yung mga strengths natin, di ba? Pero hindi si Pablo. Binaliktad niya ito. Para sa kanya, may glory sa weaknesses. Yung victory, nakukuha hindi apart from weakness, but through this weakness. Pero yung pinagmamayabang niya ngayon ay hindi yung weakness mismo, na para bang inherently good ang weakness. Sa halip ay nagmamayabang siya sa kahinaan bilang stage kung saan maipapakita ang kapangyarihan ni Kristo. Ito na yung pagkakataon. Ngayon na mahina ako, ito na yung pagkakataon para mas magnify kung sino yung mas malakas. Hindi ako yon. Yun ay si Kristo. Yan ang goal ng weakness. Kaya nga sinabi niya, so that the power of Christ may rest upon me. Yung weakness ay hindi yung mismong goal. Hindi lang gusto ng Diyos na pahinain ka. Hindi yun ang kalooban niya. Paraan lang yun. It is the condition in which Christ's power is most clearly revealed. Yun ang goal. So yung recognition ng power ni Kristo, yan ang pinakalayunin ng affliction. Yung word na rest upon, ginagamit ito sa pag-pitch ng tent. So, ang pinipicture ni Pablo dito, sa language nila na parang it overshadows. Yung power ni Kristo, it overshadows Him during this moment of weakness. At ang pinakapuso ng text na ito ay ito. Dun sa dulo, for when I am weak, then I am strong. Ibig lang sabihin ni Pablo dito, yung weaknesses niya ay nagtanggal ng kanyang self-reliance na nagbigay daan para mas maipakita yung tunay na lakas ng mananampalataya. Ano yung tunay na lakas ng mananampalataya? Power na hindi galing sa kanila, kundi sa power ni Kristo mismo. Kaya yun ang pinupunto dito. Weakness is not a liability in the Christian life, but the very place where Christ's power is displayed. Tinuturo ni Pablo sa atin na yung ating kahinaan ay hindi pabigat sa buhay Kristiyano. Sa halip, ay ito mismo ang kalagayan kung saan mas mamamayagpag yung kalakasan na meron tayo. Hindi sa ating sarili, kundi doon sa available power na binibigay sa atin during those hardships. Diba? Yung may words sa Bible na yung grace in time of need. Alam mo yung biyaya ng Diyos? Hindi yan binibigay sa'yo in advance.
Yung biyaya ng Diyos, dumarating yan kapag talagang kailangan na natin. Pero hindi na delay. Hindi a-advance ng Diyos na para magiging invincible tayo. Darating yung mga trials. But when those trial comes, nandyan yung ready, available na biyaya ng Diyos whenever you need it. Kaya kung mas kailangan natin ng biyaya ng Diyos, doon yun dumarating. Yun yung power ng Diyos. So, hindi liability yung kahinaan. Kung sa mata ng mundo, yung kahinaan ay nagme-merit ng rejection, sa buhay Kristiyano, it qualifies us to experience the power of Christ. Ito yung paraan, ito yung stage kung saan mas makikita mo na, wow, mas madami ako na-accomplish sa mga pagkakataong mahina ako. It is really not because of my power, it is because of Christ that resides in me. At hindi rin obstacle sa Diyos, of course. Hindi obstacle sa Diyos yung ating kahinaan. Kundi ito mismo yung stage kung saan ipapakita niya kung gaano siya kamakapangyarihan. Di ba? Mind-blowing. Diba? Parang ang hihina ng kokote natin. Na parang, ba't hindi natin maarok ito? Kung ibigay lang ng Diyos sa atin yung karunungan na ito, tsaka lang natin maiintindihan na hindi kayang pigilan ang gustong gawin ng Diyos sa atin. Hindi kayang pigilan ng ating mga affliction yung Diyos na meron tayo. Actually, mas namamayagpag yung kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay mahina. Napakatalino ng Diyos. At hindi natin kayang masayod yung kanyang karunungan. Kaya ang china-challenge sa atin dito, don't let your weaknesses hinder you to serve God with the strength He provides. Huwag mong sabihin na ang hina-hina ko kaya wala akong magagawa. May sakit ako kaya hindi ako makakapagpatuloy. May mga ganito kung mga pinagdaraanan kaya pwede na lang akong maglaylo sa aking mga ginagawa para sa Diyos. Pwede kong i-compromise yung aking mga pagpunta sa iglesia at yung aking mga ginagawang pagpapalakas sa mga kapatiran. At this time na meron akong problema, ako naman dapat ang palakasin ng mga mananampalataya. Okay lang na hindi na ako maging, ano bang tawag doon, yung maging intentional ngayon. Dito na lang muna ako sa gilid kasi ako yung nangangailangan ng comfort. Ako yung nangangailangan na i-encourage. Pero hindi na natin gagamitin yung affliction na yon para mas lalong maglingkod sa Diyos at para mas lalong ma-encourage yung mga tao ng Diyos. Alam niya si Pablo, inamin niya yung kahinaan. Yes, may kahinaan siya, pero nagpatuloy siya kasi nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ano man ang hindrance na meron ka, hindi actually hindrance yan. Yan yung mas magandang pagkakataon para ipakita mo na ang Diyos sufficient yung kanyang power, mas malakas siya at this moment, mas kaya niyang ma-accomplish ang mga bagay na kaya mong i-accomplish, mas matindi pa kaysa sa mga panahon na wala kang karamdaman, mas malakas pa nung wala kang mga problema sa buhay mo. Mas marami pa ang ma-accomplish ng Diyos sa buhay mo during those moments na hirap ka. Mas marami ang matatouch na buhay kapag ka nagpupursige ka during trials. Mas marami ang ma-encourage sa atin for the glory of Christ, not on our glory. At yung Kristo na nagsustain kay Pablo ay siya rin namang nagsusustain sa'yo, kaya umakbang ka pasulong sa paglilingkod sa Diyos. Tangan ng lakas na hindi sa atin, kundi sa Diyos. Sapagkat tayo ay mahina, doon tayo mas malakas.
Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi sa kakayahan ni Kristo. Sabi ni Pedro doon sa kanyang unang sulat, sa chapter 4, verse 11, whoever serves, let him serve by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Kahit mahina ka, you accomplish things for God. Gawin mo pa rin yung sinasabi doon sa Isaiah 40, yung kabayanihan. Yung kabayanihan na pwede mong gawin sa Diyos. The extra mile that you can do, you do it even though may hindrance ka. You train yourself na magtiwala doon sa power ni Kristo. Hindi hindrance, ano man ang meron tayo. At maging sa kahinaang yon, or alam niyo, pwede nating makita rin si Kristo dito. Alam niyo ba na alam mo kung bakit mo kilala ngayon ang pinakamakapangyarihan Diyos? Hindi ba may nag-reveal sa atin? Sino nag-reveal sa atin ng tunay na pagkakakilanlan ng makapangyarihan Diyos? Isn't it that yung kanyang bugtong na anak? Pero nangyari na nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng humiliation. Yung makapangyarihan Diyos nakilala natin dahil sa kahinaan. Dahil yung pinakamakapangyarihang nabubuhay ay nagkatawang tao at naging mahinang katulad natin. And during those times na nandito ang bugtong na anak ng Diyos, ipinakilala niya sa atin kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang lumikha ng lahat ng ito. All those observations of greatness ng Creator, naintindihan natin at nakita natin in observing yung kanyang dear Son. At maging sa kahinaang yon ay ginawa niya ang greatest victory of all. Tinalo niya ang kasalanan, si Satanas, at ang mismong kamatayan nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. On that very moment na pinakamahina, si Kristo, na tinanggal anuman ang lahat ng sustaining grace para tamuhin niya yung ganong mga paghihirap. Pero on that moment na mahina siya, doon siya nagwagi. At yan ang pattern ng pagtatagumpay sa buhay Kristiyano. Mas mananaig tayo sa pamamagitan ng pag-confess ng ating kahinaan at pagsandal kay Kristo. Kaya bilang conclusion, the ways of God may be foolish to the carnal mind, but this is how He is conquering the world. Magtiwala tayo doon sa mga dealings niya sa atin, even though it seems paradoxical. Let's pray. Lord, we are grateful sa message na ito. Salamat for the sustaining grace that is available to us during our trials. We don't want trials dumating sa aming buhay. And there is the sense na kaya namin at pwede kami talagang maglingkod sa inyo ng walang mga hindrance. At sa tingin namin, sa estimation namin, marami kaming ma-accomplish during those moments na wala kaming mga trials. Pero hindi magiging meaningful yung mga paglilingkod na yon at hindi heartfelt yung mga paglilingkod na yon on those moments. Mas magiging heartfelt yon at magiging mas makabuluhan yung aming paglilingkod when trials comes. Kaya tulungan mo kami to have yung power na available na binibigay mo sa amin. Give us your grace. Salamat, it is very sufficient para sa amin. Thank you sa mga trials. And thank you for alleviating those trials. And when these trials sustains, or itong mga trials na ito magpatuloy, tulungan mo kami na hindi bumitaw. Tulungan mo kami na magtiwala pa rin sa inyo. Salamat for you are a very good God. You are a very kind God, katulad sa prayer, sa pastoral prayer kanina. Napakataas ninyong Diyos. You are the very sovereign God. And you are so powerful. At hindi mo kami kailangan. And yet, you are our very kind Father, our loving Father. Tulungan mo kami na ibigay namin yung buhay namin sa inyo in subjection sa inyong loving rule.
Thank you po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.